Paano nga ba nangyari na ang Strong Group Athletics o SGA ay nagtapos ng may 5 wins at 1 loss pero hindi nakapasok sa Final Four ng Jones Cup? Samantalang ang Chinese Taipei Blue na nagtapos ng 1 win at 5 losses ay nakapasok sa semifinals. Ang simpleng sagot, dahil sa tournament format. Normally, kapag group stage ang usapan, aasahan natin na ang top team sa standing ang aabante. At sa Group A, malinaw ang naging standings. South Korea's Wonju DB ang number 1, SGA ang number 2, habang nasa ibaba ang Chinese Taipei Blue. Pero, dito naging controversial ang Jones Cup. Sa bagong format, may special arrangement para sa host team na Chinese Taipei Blue. Kahit nasa ilalim sila ng Group A at nagtapos lang ng 1-5 win-loss record, mayroon silang direct o guaranteed spot sa Final Four bilang host representative. Ang labo, di ba? So parang kahit pala hindi magseryoso sa laro ang Chinese Taipei, pasok sila sa semifinals. So parang walang kompetisyon na nagaganap. Ibig sabihin, isang slot sa semifinals ang para na agad sa Chinese Taipei Blue. Ngayon, dahil may guaranteed spot na ang host team, ang natitirang pwesto mula sa Group A ay pinag-aagawan ng SGA at Wonju DB. Pareho silang nagtapos na may 5-1 record pero natalo ang SGA sa tiebreaker. Bakit? Dahil sa unang laban nila, tambak ang SGA sa Wonju DB, 110-79 o 31 points ang lamang nila. Na magkaroon sila ng rematch, gumanti ang SGA at nanalo ng 113-87 pero 26 points lang kanilang lamang. Dahil mas malaki pa rin ang naging overall point ng differential advantage ng Wonju sa kanilang head-to-head matchup, sila ang nakakuha bilang top team sa Group A. At dito na naging brutal para sa SGA ang sitwasyon. Imagine mo, 5-1 ang record mo, second place ka sa grupo, pero hindi ka pa rin nakapasok sa Final Four. Samantalang ang team na may 1-5 win-loss ay pasok na. Hindi ito dahil mas mataas ang ranking ng Chinese Taipei kaysa SGA. Hindi rin dahil natalo sila sa tiebreaker. Ang dahilan ay simple. Guaranteed na ang Final Four spot ng host team dahil sa format ng tournament. Kaya ang naging resulta, Wonju DB ang umabante bilang qualifying team mula sa Group A dahil sa tiebreaker, habang Chinese Taipei Blue ay umabante dahil meron silang guaranteed spot bilang host. At ang SGA, kahit manalo sila ng 5 sa 6 na laro at tinalo pa ang Chinese Taipei Blue sa kanilang huling laban ng tambak 117-74, hindi pa rin yun sapat para makapasok sa Final Four. Kaya para sa maraming fans, ang issue ay hindi kung mahina ang SGA o hindi sila deserving. Ang malaking tanong ay, fair ba ang format kung ang number 2 team na may 5-1 win-loss record ay matatanggal habang ang host team na may 1-5 win-loss record ay automatic na pasok? At yun ang naging dahilan kung bakit naging controversial ang pagkakalaglag ng SGA sa Jones Cup. Sa basketball, minsan hindi lang pala panalo at talo ang magdedesisyon kung sino ang aabante. Minsan, mas malakas ang standings mo pero mas malakas ang format. Pero sa tournament na ito, wala na sigurong lalakas kung ikaw mismong organizer ang gagawa ng format na naaayon para sa'yo. Yun lang. Sana nag-enjoy kayo sa content namin ngayon. Huwag kalimutan mag-like, subscribe, pindutin ang bell button, mag-comment, at pwede nyo rin panoorin yung mga nakaraan naming video. Maraming salamat ulit. Peace out!